Isang magandang araw sa inyo mga kababayan. Ito po ang News That Matters. Ito nga po, pag-uusapan natin to, itong si Congressman Toby Chanco. Itong pag-uusapan po natin itong suggestion niya at yung kanyang reklamo na ba't ang bagal ng ating gobyerno tungkol dito regarding about dito kay Congressman Zaldico na hanggang ngayon hindi pa umuwi mga kababayan. Sa sobrang bagal na po na parang pagong, pumunta na po siya mismo sa ICI. Yung ICI na yan, wala rin tayong akong tiwala dyan. Ba't dyan pa siya pumunta? Wala talagang mangyayari. Itinatag yan ng administrasyon na to para palitisin yung mga pandarambong ng mga kawatan na yan. Yung mga, yan sila Romualdez. ICI, wala yan. ICI means is itaguyod ang korupsyon, di ba? Wala yan. Mas maganda sa Senado ka na pumunta. Doon yung mga kay Senator Marcoleta. Pumunta ka doon kila Senator Alan Peter Cayetano. Doon ka magsumbong. Ito na mga kababayan ha. Pero huwag niyong kalimutan, News That Matters po. Huwag kalimutan like, subscribe at i-share yung mga videos ha. Ito na po. Ipinagtataka ni Navotas Congressman Toby Chanco kung bakit hindi pa rin napababalik sa Pilipinas si dating Congressman Zaldico. Habang si DOH Secretary Ted Herbosa naman ay nagpaliwanag tungkol sa umano'y boses niya sa isang viral video. Yan ang ulat ni Isaiah Mirafuentes. Muling pinatawag ng ICI si Navotas Representative Toby Chanco para Ayan muling magbigay ng kanyang nalalaman sa proseso kung paano nga ba nagkakaroon ng korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno. Sa pagharap ni Chanco sa ICI, kinwestiyon ng mambabatas ang Department of Foreign Affairs at ibang opisyal ng pamahalaan na tila hindi umano sapat ang ginagawang aksyon para mapauwi si Zaldico. Pakiramdam niya, tila dinidepensahan pa si Ko. Sinasabi ko, doon sa DFA, may kapangyarihan naman silang kansilahin yung passport eh. Ngayon, ang hindi ko maintindihan, bakit tila DFA o yung ibang nasa gobyerno ang nagdedepensa pa kay Zaldico kung bakit hindi pwedeng kansilahin yung passport. No. Huwag kang maniniwala dyan sa mga gobyerno na yan. Congressman Toby, mga kawatan din yung mga yan. Alam mo, huwag mong intindihin na lang yung mga sap-sap na yan katulad nila Zaldico. Kasi wala rin yan. Ang kailangan nating ang questionin at malaman yung mga utak dito sa pagnanakaw, yung mismong buhaya. Doon tayo pumunta. Sap-sap lang yan eh. Doon tayo sa malaking isda, malaking crocodile. Eto na mga kababayan, panoorin na natin ulit. Ni Chanco na malaki ang magiging ambag sa tiwala ng mamamayan sakaling mapauwi ng gobyerno si Ko. Ang sentimento ng taong bayan, hindi nila tatanggapin na hindi mapabalik si Zaldico dito. Of course. Dapat naiintindihan yan ng mga may kapangyarihan na pabalikin siya. Kasi pag dumating sa punto, huwag naman sana nasabihin na kailangan na siyang pabalikin at hindi siya mapabalik. Huwag natin subukan yung pasensya ng tao. Agad namang dumipensa. Hayaan nyo na yan. Si Tatay Digong nga eh. Galing pa ng ibang bansa na nung dumating naglanding yung aeroplano, sinalubong kaagad ng mga kapulisan at kinidnap at dinala dun sa aeroplano na maliit, private plane at dinerecho sa Hague. Grabe yung ginawa. Samantalang to si Zaldico, nagpapakasarap lang sa ibang bansa. Nilulusta yung pera natin mga kababayan. Pera po natin yun ngayon. Hindi nila kayang pauwiin. Something wrong. Kung gusto ng gobyerno yan, mag-uutos lang sila sa mga iba't ibang bansa yung sa mga embassy na yan. At yung Philippine Embassy doon sa ibang bansa, sasabihin na ganito, so makipag-coordinate sila sa government doon na itong taong to kailangan naming pauwiin, is kailangan niya panagutan yung may mga kaso dito na kailangan siya. Ganun ang gagawin ng gobyerno. Pero ang nangyari dito, wala eh. Ang tagal na Nico na nawala, inunahan niya na. Bago pa lang pumutok yung flood control, tumakas na yung kawatan. Ang hirap niyan. Naisahan tayo kasi alam niya merong isang malaking isda dito na involved. Hindi sap-sap, malaking isda. Yun nga yung sinabi ni Senator Marcoleta. Hindi sap-sap ang kailangan nating huliin dito, kundi yung mga buhaya. Eto na ulit mga kababayan, no? Ang DFA, paliwanag ng ahensya,
Base sa New Philippine Passport Act, kinakailangan munang maglabas ang korte ng kautusan na tumutukoy na ang isang individual ay pugante o kaya kriminal bago sila magkansila ng pasaporte. O kaya kung magkaroon ng patunay na ang pasaporte ay nakuha sa maling paraan. Samantala, maging si DOH Secretary Ted Herbosa ay present din sa ICI. Ito po mga kababayan, itong government official na to na si Ted Herbosa, merong ginawang kabalbalan dun sa Facebook niya, ngayon dinelete niya. Ngayon nagsisinungaling po siya sa mga sinasabi niya. Isa rin tong member ng administrasyon ni Marcos na isa rin kawatan to. Ayan, tignan na, panoorin natin ha. Sa kanya, tinanong rin siya ng ICI sa kanyang mga nalalaman kaugnay sa proseso ng budget sa mga proyekto ng kanyang ahensya. Isa rin kawatan Sinagot yan. naman ni Herbosa ang viral video kaugnay sa Facebook Live ng DOH habang nasa isang inspeksyon sa Marikina. At least tayo nag-expose. Well, it's better tayo nag-expose kesa tayo in-expose. Bahala na sila magpaliwanag si LGU. You have to look at Ayan po mga kababayan, yan. Tignan nyo yung asal niya ha. O, tignan nyo mamaya, parang siya pa yung galit na galit samantalang siya, kaya nga pumunta siya sa ICI kasi nga isa rin siya na inimbestigan niya ngayon, yung kanyang departamento. Which is na-involved din siya sa mga corruption before days. Halos lahat naman dito sa administrasyon natin, 90%, mga magnanakaw. Kawawa naman po yung taong bayan dito, mga BBM. Kawawa naman yung mga mahal nating mga kababayan, lalo na yung mga magsasaka niyan. Kawawa naman yun, kailan lang napanood ko dun sa Kongreso yung kanilang mga hinaing. Pag sila dumating na yung kanilang mga palay at ibebenta nila, 8 pesos na lang. Wala nang matitira sa kanila. Which is itong magsasaka is very dedicated job na sila, kung walang mga magsasaka, wala tayong kakainin, mga kababayan. Sila pa yung ginigipit ng gobyerno. Dapat dito, ito ang pantuunan natin ng priority. BBM, gawan mo rin ng paraan yan. Kasi pagdating ng anihan, wala nang natitira sa kanila. Yung lahat ng gastos nila, tabla-tabla na lang. Wala man lang silang profit. Kawawa din naman yung ating mga magsasaka. the whole context. If I were you, look at the whole video. Because if you take everything out of context, it's not gonna be accurate. Dumipensa rin siya kung bakit binura o tinanggal sa Facebook Live ng DOH itong bahagi ng nasa viral video. That means, ano yun? It was captured by somebody else. Baka nag-uusap kami private. Baka it was not meant for public consumption. Nagtungo rin sa ICI ang mga tauhan mula sa Department of Education para naman magbigay ng impormasyon sa proseso ng pagtatayo ng mga eskwelahan. Maayos po kasi kayo sa bossing. Kayong nasa government officials, kayong mga nasa gobyerno, na respetuhin nyo yung mga taong bayan. Huwag kayong umasal na parang hindi kayo professional porque kayo nasa administrasyon. Ngayon nga ganyan-ganyan kayo, kung makapag-asta kayo, akala nyo wala kayong ginawa, sisihin nyo pa yung mga tao. O yan po mga kababayan, maraming salamat po ha. Huwag nyo kalimutan i-share at i-like at subscribe yung mga videos na to. Para kasi napapanood din ito ng ating mga kababayan dito at dun sa ibang bansa. Maraming salamat po mga kababayan. News that matters. God bless.